Guys, welcome back to our channel, and today's vlog guys is magluluto po tayo ng extraordinary na side dish or pwede na rin siyang main dish. This one guys is clams or ano ba to? Seafood siya guys. Yung tinanggal na siya sa lagayan. Maglalagay nilang ako sa description kung ano po ito, no? Then nakabili ako ng 50% off kaya marami-rami. Tapos kasi medyo expensive din yan kung hindi siya 50% off. Then, ito yung ano natin. Pareho silang main, pero ito yung pinaka-main dito is gubo, guys. Or burdak. Burdak root. Ang kinakain sa burdak root is yung ugat. Hindi yung ugat. Ugat kasi yung pinaka-main niya na product eh. Burdak root, guys, ay very superfood. Ginagamit ito sa mga ng Chinese as medicine. Tapos, isa ito sa tinaguriang superfood ng mga Hapon. So hindi ito nawawala sa kanilang market sa buong taon. So ayun po siya, ganun po siya kahaba oh. Grabe ang haba niya, 'di ba? So small size, may malalaki nito. So ano siya, para siyang dandelion style, yung ugat ang pinaka-powerful niya. So ating gagawin dito is hugasan siya na hindi babalatan. Kasi once na binalatan mo, nawala yung kanyang nutrients. Kasi ang nutrients po ng burdak guys is yung balat palibot dito. Yung gitna ay walang nutrients yan. Yung pinaka-outside na part sa kanya is nandoon yung nutrients. So sa mga nagluluto nito, iwasan nyo po siyang balatan. Kasi nasa balat nga po yung kanyang nutrients. So hugasan mo siya na gamit ang tawashi. Hugasan mo siya ganun para matanggal yung kanyang lupa kasi may nakadikit na lupa yan. Tapos, huwag mo siyang balatan. So, yun guys, keep watching guys kung paano po ito lutuin natin. So, ayun guys, as you see, I have here sugar. Then, ating gagamitin dito is, dark seasoning, dark soy sauce. Hindi tayo gagamit ng sake. Kundi, mirin and soy sauce lang. Wait lang, may mirin pa yata ko dito. Yun. Hindi pa pala bukas itong isa. So, soy sauce and mirin sugar. Yan lang po yung ating gagamitin sa ating braised tawag doon. Burdak or gubo. Braised. So, yan guys. Atin siyang set aside at this time gagamit ako ng garlic paste na galing sa Canada. Spicy. So medyo maanghang ito. Ito na po yung burdak root or gubo. Kinat ko siya kasi sobrang haba. So pwede mo siyang slice, pero sa akin mas gusto ko yung ganitong slicer. Para same yung kanyang kapal. Aray ko. Malambot kasi ang part bandang taas eh. So, ganyan lang siya guys. Slicer ng cabbage. Cabbage. Ang kanyang texture guys, at kahit maluto siya, hindi siya lalambot. Hindi mayroon siyang kakaiba na texture at napakabango na aroma. At higit sa lahat, ito po ay tinaguri ang anti-cancer. Napakaganda po nito guys, mag-purify ng dugo. Ito ay herb. At the same time, pwede siyang gawing ulam. At ginagamit ito ng Chinese as medicine. So, yan. Medyo matigas yung bandang baba. Yung bandang pinakadulo ng is malambot. So, yan po. Ito lang ang aking ginagawa. Pwede mo naman siyang slice. Depende sa'yo. So, ayan. Okay. Ito ang kanyang finished product. Hindi nakikita ng camera. Ang pangit ng stand ko. So, ito po yung kanyang finished product. Oh. Maninipis. Maninipis. So, yan guys. Keep watching. Ipagpatuloy ko lang to. So, yan guys. Let's cook na. No? Tapos ko nang na-slice yung ating First is hindi po tayo mag-gisa guys. Do not gisa-gisa. Just only put the seasoning nating minix, sugar, mirin, and soy sauce on the pan. Okay? Lagay lang po natin ito. At ilagay natin yung ating garlic na luto na.
At kung hilaw pa ang garlic mo, pwede ka mag-isa. At kung ayaw mo lagyan ng garlic, pwede rin. This is only optional, okay? And, ilagay na natin ang ating ano ba tawag sa Bisaya? Tagalog ito. Shell. Shell siya. Hindi siya snail, kundi shell. Furley shell. Parang ganun. Shell. Asari kasi ang tawag yan dito, guys. Asari is a very good kind of shell. At mayroon din po siyang magandang nutrients sa ating katawan. So, yan po ay boiled na, guys. Ano? Boiled na po yan. So, yun. Pakuluin lang natin ng konti. Saka natin i-follow yung ating gubo or burdock root in English. And guys, kumulo na po siya at ilagay na po natin ang burdock. So, wag nyo po siyang hugasan, guys. Dahil kapag hinugasan mo siya, wala na siyang kwenta. Wala na siyang nutrients. Yun. Kasi, lalabas yung nutrients niya sasama sa tubig. Sayang yung kanyang nutrients kung huhugasan mo siya. First is hugasan mo siya before siya i-slice. After mo siyang slice, do not wash it, okay? Para ma-preserve yung kanyang nutrients. Tapos haluin mo lang siya at haluin lang ng haluin hanggat sa maubos yung kanyang liquid. Pwede siyang main dish or pwede rin siyang side dish. Ang sarap ng kanyang amoy, guys. Aromatic. Yun, ilalagay ko po sa description nito ng ang mga nutrients ng bawat ingredients, especially the burdock root and also the asari. May kanya-kanya silang mga nutrients. Yun. So, ilalagay ko po siya, guys. Then, keep watching, guys. Okay. So, ayan, guys. Naubos na po yung kanyang liquid. Lagyan po natin siya ng oil or olive oil or sesame oil. Para sa ganun ay magkaroon po siya ng extra na lasa. At lagyan mo na siya ng sili kung gusto mo pang magiging hot or maanghang siya. So, on this part, ay ready to serve na po siya, guys. Napakasarap po neto, guys, sa kanin. So, yun. Pwede, sabi ko nga sa umpisa is pwede siyang magiging main dish or side dish. At masarap po siya, guys, sa bento. Yun. So, I think, guys, this one is the end of our vlog. Until here, thanks for watching. Hope you enjoy our extraordinary, unique recipe and superfood recipe of burdock. So, until here, guys, thanks for watching. Bye!